Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagtaka si Pipita nung inihinto ni Magtanggol ang kanyang kotse sa harap ng bahay na sana ay paalis na papuntang opisina. Tatanungin lang pala kung sino ang kumuha ng larawan nila ni Jessa at ng ating bida. Kaya napilitan siyang ipinagtapat sa matanda na si Lucio ang nagpicture sa kanilang dalawa. Tinanong naman ni Marina kung bakit natagalan si Pipita sa labas at sinabi niya ang totoo kay Marina. Kinabukasan, nabalitaan ni Pipita na may darating na bagyo at agad-agad na sinabi sa amo. Lumapit naman si Gisa sa kanyang ina at ipinagtapat na magnobyo na sila ni Lucio. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin pinamakatang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Narinig ko ang pag-uusap nila Manang Pipita at ni Papa Mama. Hindi ko maintindihan ang papa. Ano kaya ang gagawin niya oras na malaman niyang nobyo ko na si Lucio? Maganda na yung habang maaga ay malaman na niya ang totoo. Pero Mama, baka hindi papayag na makikipag-asawa ako sa isang matanda. Anong magagawa niya kung kayo ni Lucio ang itinadhana? Umaambon na! Nandito na yata ang bagyo! Yung mga sinampay ko, nababasa na! Mama, umabot na daw. Baka hindi na matutuloy ang pamamanhikan nila Lucio. Ambon lang yan. At saka hindi naman ngayon ang araw ng pamamanhikan nila, di ba? Bukas pa ng hapon. Ay, sana hindi tayo babagyuhin. Si Magtanggol ang babagyo sa atin. Kaya nga, Mama, natatakot ako. Pipita, huwag kang magpabasa sa ulan. Baka magkasakit ka. Opo, walang problema sa akin, madam. Salamat, Diyos ko. Akala ko dumating na ang bagyo. Ay, hindi natin pwedeng pigilan ang bagyo kung yan ang mangyayari.
Kailangan ng mga magsasaka ang ulan dahil kung hindi uulan, wala tayong mabibiling bigas dahil mamatay ang kanilang ang tinatanim na palay. Tataas pa ang presyo. Yan ang nakakatakot. Lalo na kapag may kalamidad. Oo, gaya ng bagyo. Kung bakit kasi gustong-gusto ni Mr. Corrales na yun ang magbigay ng ayuda. Pero wag sanang magdamay. Karapatan o responsibilidad ng gobyerno yan. Sige. Bye. Ay, akala ko si Mr. Corrales ang kausap mo, Magtanggol. Pwede ba? Huwag mong ipaalala sa akin ang matangdang yon. Kinakabahan ako kapag naririnig ko ang pangalan niya. Bukang bibig niya ang ayuda. Ang hirap mo kasing tumulong, kaya ganyan ka. Nagagalit ka kaagad kapag ayuda ang pinag-uusapan. Nasaan ang anak natin? Kakausapin ko. O di tawagin mo, nandyan lang yun. Jessa! Halika nga rito. Yes, Papa. Andyan na. May pupuntahan ako bukas. Ikaw muna ang bahala sa opisina. Okay, walang problema, Papa. Matatagalan ba kayo? Hindi ko lang alam. Basta pag-aralan mong mabuti ang pasikot-sikot sa opisina. Yes, Papa. Magandang umaga sa inyo, sir. Maaga yata kayo nagising ngayon, Maaga kasi akong mag-araro. Mag-araro kayo, sir? Ang ibig kong sabihin, may mahalaga akong pupuntahan. Alam mo, Pepita, kung masipag ang magsasaka, ganun din kaming mga negosyante. Ay, parang ako rin nung nandun ako sa amin. Maaga akong kumigising para tumulong sa garden. May tatanong nga ako sa iyo. Hindi ka ba nangangamba kasi wala ka pang asawa? Ha? Bakit naman po ako mangangamba, sir? Mas gusto ko nga ang ganito. Sa bagay nga naman. Sabihin mo nga yan kay Jessa. Ho? Ay, ano kayang ibig sabihin ni Sir Magtanggol? Sige, iwanan mo na kita rito at maliligo na ako. Sige po, sir. Ay, sabihin ko daw kay Madam Jessa na wala siyang dapat ipangamba. Kahit walang asawa. Bakit kaya ganun ang sinabi ni Sir? Bakit kaya? Nagdahilan lang ako kay Jessa na siya munang bahala doon sa opisina. Pero ang totoo, gusto ko silang manmanan ni Lucio. May hinala ako sa taong yun. Hindi ko nahihintayin ang pagpunta niya sa bahay. Naku, umaambon na naman. Talagang may bagyo. Mabuti naman para hindi na matuloy si Lucio sa bahay. Wala ang Papa dito sa opisina. Pero huwag kang pupunta dito, ha? Bakit ayaw mong pumunta ako dyan? Wala ka ng oras sa akin. Puro ka na lang trabaho. Nagtatampo na ako sa'yo. Kuwan kasi,
Nakakahalata na ang papa. Baka andyan lang sa tabi-tabi, nagmamanman. Ang lakas naman ng pang-amoy mo. Siya nga pala, narinig ng sekretary ko sa radyo na may paparating na bagyo. Ha? Ano? Pero rain or shine, kailangan na makausap natin ang mga magulang mo. Huwag na nating hintayin na dumating ang bagyo. Tsaka natin maisipang magpakasal. Ikaw talaga. Kung ano-ano ang iniisip mo. Sige, magtrabaho na ako. Baka biglang dumating ang papa. Pipita, magbihis ka at mamalingki tayo para may ipapakain tayo kay Lucio sa buong maghapon. Opo, ante, sandali lang. Oh, ano bang balita sa paparating na bagyo, ha, Pipita? Sabi po ng pag-asa, bukas pa mararamdaman ang epekto ng bagyo, madam. Kung ganoon, mag-grocery na tayo ngayon. Kailangang punuin natin ng pagkain ang ref. Kahit abutin pa ng 1 linggo ang bagyo, may stock tayong pagkain dyan. Panic buying, madam? Oo, mabuti na yung nagpapanik buying, parang nakahanda. Sabi nga nila, kailan ka magpapayong? Kung basa ka na? Hala, tawagin ko si Magtanggol. Magpatulong tayo sa kanya. Di ba, madam? Ang sabi, may mahalaga siyang pupuntahan? Tayong dalawa na lang po. Mahihirapan kang magdala. Kaya ko po. Gagamitin natin yung sasakyan. Yung lahat ng pinamili, ilalagay na lang sa compartment ng kotse. Oo, siya. Pero siya naman kasi ang gumamit sa bagong kotse eh. Ipagyayabang lang yun. Pero kapag may humihingi ng ayuda, ang damot-damot niya. Nagsinungaling ako kay Jessa. Talagang hindi na ako makapaghintay. Kailangan malaman ko kung ano ang sekreto ng Lucio na ito. Paano kung may ugnayan silang dalawa ni Jessa? May edad na ang magiging manugang ko kapag nagkataon ganon. Sa bagay, mayaman naman siya. Hindi rin ako naniniwala na mabubuntis pa niya ang aking dalaga. Dito lang ako magmanman. Manmanan ko siya. Baka samantalahin niya ang pagpunta sa opisina habang wala ako. Sa dinami-dami ng nadaanan kong convenience store, bakit dito pa sa grocery pa ako pumunta? Energy drink lang naman ang bibilhin ko. Tingnan mong mabuti kung ano pa ang mga kailangang bilhin, Pipita. Mamaya na lang tayo bibili ng isda sa palengke. Unahin mo muna natin ang dilata, sabon at kung ano-ano pa dyan na kailangan. Si Auntie Marina at yung katulong nilang si Pipita. O, sige, Nandito dito rin tayo. sila sa grocery store. Ang dami na nilang pinamili. Bakit kaya? Lalapitan ko nga sila. Dito po, madam. Marami dito ang makuha natin. Auntie Marina! Lucio! Bakit ka nandito? Bibili sana ako ng energy drink. Ang daming nag-grocery. Ang sabi ko nga kay ma'am, nagpapanik buying yata ang mga tao. Bakit? Ay, nabasa daw ni Pipita ang post doon sa Facebook na may darating na napakalakas na bagyo. Kaya yan, maraming nag-grocery. Sus, delikado yata ito. Baka magtatagal ang bagyo. Patay tayo dyan. Halika na, Pipita. Doon tayo. Basta ang sabi ko kay Jessa, rain or shine, pupunta ako sa bahay nila.
Kakabanggit ko lang sa kanya na may darating na bagyo. Pinasama na ako sa grocery. Ang dami naming pinamili. Magmerienda daw kami bago kami pupunta sa palengke para bumili ng isda. Ayun, nakaupo lang doon. Napagod daw yata at nahihilo. Paano kasi? Ang daming tao, nakikialam pa. Akala ko si Lucio ang tumatawag. Ang mama pala. Hello? Katatapos lang naming nagmerienda ni Pipita. Ay, napagod ako ng husto. Parang ako'y nahihilo. Oh, bakit naman kayo napagod at nahilo, mama? Ano ba ginawa niyo? Ito kasing si Pipita, nabasa daw niya sa post sa FB na may darating na napakalakas na bagyo. Kaya nagpasama ako sa kanya. Nag-grocery kami at bibili rin kami ng mga isda sa palengke para may stocks dyan. Nagpanic buying kayo? Iba pa rin yung nakahanda. Sige na, pupunta pa kami sa palengke. Ay, bago ko pala makalimutan, nakita namin si Lucio dito sa grocery. O sige na, bye. Ma, sandali lang. Pinatay na ni mama ang kanyang cellphone. Nakita daw nila si Lucio. Oh, parang may kinausap ka, Jisa. Si mama papa. Nasa grocery store daw sila kasama niya si Pipita. May darating daw na malakas na bagyo. Malakas na bagyo. Maganda yan. Mabuti. Natutuwa kayo, papa? Ha? Dahil may bagyong paparating? Hello, Mr. Corrales. Ay, oo. Katatawag lang ni Marina kay Jessa. May darating daw na bagyo. Ganun ba? Sige. Okay. Bye. May pagagawa na naman ito sigurado. Ay, kawawa ang mga maapektuhan. Lalo na yung mawalang trabaho na pamilyado. Hindi ako magkakamali. Talagang si Mr. Corrales, ayuda lagi ang iniisip. Walang katapusan. Pike yung sinabi mo, Pipita. Paanong may bagyo? Ang init-init. Nabasa ko lang po naman yun dahil may nag-post. Tignan mo nga. Ang init-init. Tignan mo ang langit. Lumabas ka para makita mo ang sinasabi mong bagyo. Wala kayong pinag-iba nung dati naming katulong. Binabalita kahit hindi totoo. Sir, Mawawalan tayo ng kuryente. Pero meron naman. Oo. Ano bang problema mo kay Pipita, ha? Huwag mo siyang pagalitan. Itanong mo nga sa kanya kung pinagalitan ko. May diferensya na yata yung tainga mo. hindi. Hindi ako pinapagalitan ni Sir. Narinig mo, Marina? Pinapaliwanag ko lang sa kanya kung ano yung sinabi niya na may darating na bagyo. Dahil wala naman. Nagalit tuloy yung kumpare kong si Magno. Pinaani niya tuloy yung mga palay niya. Kahit hindi pa sana pwedeng anihin. Hindi natin kasi masasabi ang panahon. Ay, nako, isa ka pa. Para kang piking abogado na laging pinagtatanggol si Pipita. Diyan na nga kayo. Pupuntahan ko na si paring Magno sa bukid.
At magkakatay daw ng kambing. Mabuti pa. Madam, nagluluto ko ba kayo? Ang aga niyo namang nagising. Hindi ako nagluluto. Inihahanda ko lang ang mga gagamiting Ricardo mamaya. Agahan nyo na lang ang magluto manang Pipita para makapagpahinga ka ng maaga at baka darating ang bagyo. Makulimlim sa labas eh. Oh, di ba manang galing ka sa labas? Oo, hinatid ko ang papa mo sa may gate. Puntahaw daw po niya yung kaibigan niya na magkakatay ng kambing. Bakit siya umalis? Nakalimutan niya yatang may bisitang darating ah. Ay, bakit naman, Jessa? Inagawan mo yata ng trabaho si Pipita. Baka makita ka ng papa mo, sasabihin niyang matanda na naman ang mapapangasawa mo niyan. Mama, bakit pinayagan niyo si Papa na lumabas? Mapigilan mo ba yun? Hindi bale, alam naman ni Pipita kung saan siya pumunta. Pupunta pa naman dito mamaya si Lucio. Ay, oo nga pala, no? Baka nakalimutan. Ay, tawagan ko na lang siya pagkatapos ng pananghalian. Mamayang hapon pa naman pupunta dito si Lucio, hindi ba? Biglang dumilim ang paligid. Sus, umaambon na. Ngayon na yata talaga darating yung bagyo na sinasabi nila. Kung hindi ko itutuloy ang aking lakad, wala na akong panahon sa susunod na mga araw. Hindi bale, ambon lang ito. Ngayon na nga kami makakapagharap ni Mr. Madriaga. Gustong gusto ko nang pakasalan si Jessa. Pero ang problema, baka magulat na lang ang kanyang ama. Lalo na't ayaw niyang isang matanda ang mapapangasawa ng kanyang anak. Hayaan mo na nga yan. Hindi ko na dapat problemahin yan. Basta, pupunta ako. Kung hindi ka pa dumating, tatawagan na sana kita. Nakalimutan mo yatang may darating na bisita, si Lucio. Munti ko ngang nakalimutan. Masarap kasi yung pinulutan namin na kambing. Minamadali nila ang pag-ani ng palay. Baka daw maabutan ng bagyo. Hindi ba, reaper ang gamit nila ngayon? Madali na lang, hindi kagaya noon. Oo nga. Ay, pero sayang. Hindi pa sana ako umuwi dahil marami pang pulutan. Ay, nasan pala si Jessa? Ayun, inihahanda yung lulutuin nila mamaya. Lucio, kumain ka lang. Huwag kang mahiya. Magpakabusog ka para may lakas ka mamaya. Sa dami ng inihanda nyo, hindi ko alam kung alin ang kukunin ko. Ha? Magaling talagang magluto si Pipita. Masasarap lahat ng putahe. Pasalamat sir, tinulungan ako ni Jessa. Baka habang nagluluto ay kumakanta pa kayo. Habang nagluluto, kumakanta. Yan ang nakasanayan ko noon. Pero ngayon, hindi na. Ay, huwag niyong masyadong kausapin si Lucio para makakain ng marami. Sir Lucio, kumain lang kayo. Huwag kayong mahiya. Magsasandok ako ng maraming kanin. Ay, nabusog ako. Marami akong nakain. Habang nagpapahinga tayo, mag-uusap na tayo. Papa, Uumpisan ko na.
Sir, may ipagtatapat kami ni Jessa sa inyo. Sabi ko na nga masama yata ito. Sana hindi kayo mabigla sa aming ipagtatapat. At sana hindi kayo magalit, sir. Ha? Matagal ko nang sinabi kay Jessa na magtatapat na kami sa inyo. Oh, Ha? Jessa, Papa, nagmamahalan kami ni Lucio. Ano? Akala ko hindi ka na makipag-asawa, Jessa. Bakit ka naglihim sa akin? Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!